balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito, sabi ng Okta Research. Tugon ng masa. DepEd, PNP, CHED, Department of Health, and DSWD, most trusted agencies. DTI. Ay! Wala. Trusted yan. Bari, trusted na trusted yan. Nandiyan ba? DTI? Yan ang most trusted. DTI, wala. Wala eh. Wala. Most Hindi Most mo travel. hindi Ito naman, most travel. Ito naman, Okta. Number 2 lang siya sa most travel. Number 1 yung DNR sa most travel. Okta, pwede ba? Kung gumagawa kayo ng most trusted, gawa rin kayo ng mga iba pa. Most travel. Category. Huwag naman yung Most traveled. Most number of press releases. Press releases. Yan. Most number of PRs. Yan. Ano gawin na? Most informative. Yan. Ano mo dapat ng ano? Di ba pwedeng biggest reduced budget? O nawala Never. nawala daw tayo engineer. Sabi ng Okta Research, tugon naman sa second quarter, Nawala daw ang life. PNP, CHED, Department of Health, Department of Social Welfare. Marios, Yan ang mga ano. Yan. Pareho daw po ng katayuan, sabi nito si Floren. Ang farmers at saka si General Browner. Okay. Oo. Kumbaga, yung mga farmers, ay, kumikita pala kami. Hindi namin alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam na kumikita. Sabi ni Secretary Super, wala kayong kaano kay. Dapat magpasalamat kayo kay Undersecretary Sa Facebook Super na lang kumikita nawala. kayo. Yung Facebook, pakicheck. They seem to be taking credit. They seem to. Napaka-decente nito si Raul talaga. You seem to be Kumikita pala kayo, di nyo alam. Kumbaga, tayo daw ang host ng joint exercises na US, Australia, and Japan. Sabi po ni Browner, ha? Tayo? That's news to me. Ang ano daw natin, sabi niya, pero kinlarify niya, hindi sa kinancel natin dahil hindi kayang maglanding yung mga Kasi ang claim ng Kyoto, aircraft kaya ayaw nila. po daw ni General Browner dahil wala tayong gamit. Oo. Wala, hindi, dahil hindi daw na yan. kaya ng mga aircraft natin maglanding. Ay, ano ba yan? Baliktad ba? Hindi kaya ng mga aircraft nila maglanding sa mga barko natin. Hindi naman talaga pwede mag-landing ang aircraft sa barko. Unang-una, iisa lang ang warship Wala naman natin. tayong aircraft carrier. Pangalawa, Aircraft hindi carrier siya lang yan. aircraft carrier. At saka alam niyo ba mga eroplano ngayon? Puro jet. Mga vertical landing at take. High-tech ang landing and take-off dyan. Pero ang sabi ni Run by General computers. Baka they meant Wala tayong ganun jet. Pag-deliver nga natin supplies, may balsa sa West Philippines. okay, para dun Walang sa yatong nanonood Kyoto sa news amin na to. sa social media, Parang paki-refresh po yung sa Facebook. Ni-restart. Balik po kayo doon sa sa aming Facebook page. Andun po yung next na na video. Nag-end kasi yung sa Facebook na video na live. Magla-live po kami uli in another video sa sa Facebook. Ay nako. Ang sabi po ng Kyoto News, multiple unnamed sources Uy. Multiple. How deadly na mag-joint Alam mo exercise. sa mga dyaryo, ano yan may world section, may editor diyan. Pag nakakita ka ng ganyan, immediately ang tawag ka agad. Meron naman tayo yung nagko-cover ng defense I-confirm nyo nga sa sa NDND. Hindi, nilabas sa AFP. Tawad na rin Hindi yan. mo kagad ilalabas yan kasi highly sus. Na yung sabi nitong mga Most multiple. Hindi, tsaka may ang laki na impact nun. Apat na bayan, joint exercises sa isang lugar na pinagtatalunan At saka sa atin, hindi natin alam. Hindi natin alam. at nag-aaway yung Tapos may quote, may yun ang- pagpalagay na alam. Pero kung ako ang news desk dyan, kukunin ko pa din yung statement no. Siyempre. Kunin nyo muna. Ba't mo kakargahin yung Wire nung story na. Biyernes? Wire pa naman yan. Ang matindi ron tao, ayaw pa natin sumali. Tayo ba tumanggi dyan? Sabi niya, baligtad. Gusto nga natin marami exercises eh. Natitrain yung ating mga sundalo. Yun po ang sinabi ni General Browner.
So tinawagan niya rin daw ang Philippine Navy. Kayo ba pumayag na meron joint exercises dyan sa naval exercises? Wala rin daw silang alam. Wala silang alam. Patay. Baka meron May ano to? may nagtatago na sa pangalang May kumpas. Itago na natin May sa pangalan. kumukumpas dyan. May mga kumukumpas na matitindi. Kyudo pa naman, isipin mo Kyudo. kumbaga pro-US po ito. Super pro US. Ito yung report na lumabas nung PH cancels participation in joint exercises with Isipin mo, US, Australia, sa head na Japan. to, tayo pa Kyoto News, pinanatan. citing multiple sources. Multiple sources. Kyoto, Multiple unnamed sources. hindi po respetado na yan. Na news agency sa Japan. So gumagawa ng istorya siya. Well, hindi gawa yan. Tingin ko propaganda On purpose. Naglalabas ng mga ganyan. Okay, live na po uli kami sa Facebook. Don't forget to like and share. Pero bagong video na po. Like and share, like and share. Share po. At mukhang may issue talaga yung Facebook. Yan. Okay. Kasama na raw po sa barangay election yung disputed areas dyan sa Makati and Taguig. Okay. Sa Taguig sila. Ang layo na ng inabot nito. Layon. Sa Taguig sila. They will be... Ulit. Ano yung... Kasama na sa barangay election. Yung 10 barangays na Makati. ready na sila? Ay boboto, pero boboto sila nasa ilalim ng Taguig. Pero tagaroon din naman yung bobotohin nila. Tagaroon sa barangay na yun. Magbabago lang sila ng heading na hindi na sila Makati. Barangay captain sila ng, kung halimbawa Sembo, barangay captain sila ng Sembo, Taguig. Yun daw po mga administrative jurisdiction ng mga LGUs dyan sa mga barangay na yan, nililipat na raw sa Taguig. Very good. Kasi sabi ng Supreme Court final na no? Oo. So wala nang habol. Hindi, ganito yung yung delaying delaying. Ewan ko. Ang sinasabi ng Makati, okay, final na, tanggap namin yung decision, pero kailangan mag-issue ng writ of execution yung RTC muna bago makatake jurisdiction ang Taguig. Ang sinasabi ng Taguig, may TRO kami. So, in jurisdiction na kami from the time na nasa Supreme Court yung kaso. So, anong i-execute ninyo? Hindi nyo na kailangan mag-intay. Just let go. So, yun yung banatan nila on the legal issues. Kasi nga, and it's not just about the schools. Kasi nung sinasabi ng Makati, we will continue to administer the schools until a proper turnover has been made. Okay. Nung sinasabi ng Taguig, what are you talking about? We don't need a transition period because we're there already. All you have to do is let go. So, yun yung nila, yun yung ginagamit nila yung legal issues. Hindi maka-move on. Hindi sila maka-move on. Hindi naman sa hindi maka-move on. May basis naman yung sinasabi ng Makati. Yes. Standard naman talaga ang writ of execution. Kaya lang, hinahalin tulad nila ito to an ejectment case. Na syempre, pag ejectment, andun pa yung tao. In this case, it's not an ejectment case. It's a jurisdictional case. So those are not exactly the same things. Okay. So it might be something for the court to decide pa rin. Meantime, DepEd muna yan. Yung schools. Pero yung election... What about the rest of it? So, ang point... Basically, ang ng Makati dyan are the properties na sila ang nagpundar. Na sila nagpundar. Yun lang naman yan. Pero malalaki yung school kasi UMAC. UMAC. Science High. Again, hindi lang eskwela. Malaki investment nila dyan. Barangay Hundreds Hall. of millions. Barangay Hall.
high-hall doon, parang meron pondo yung hospital, yung mga ganong klase. And those are run by city funds. Pag Yes. city school siya. Yes. Yung hospital, ite-take over din ng Taguig. Yung mga ganon. Kasi yung mga ganon, those belong to Makati. And sila pa rin dapat tuloy magpapatakbo. Kasi walang question naman yata doon. Ang DepEd schools lang ang may contest dito. Hindi, pwede i-claim ng Taguig yun. Pwede nilang i-claim, but they cannot take over ng ganun lang. Because these are listed property of Makati and sila yung nagpupondo noon. So, if a turnover is going to be made, kailangan saluhin ng Taguig yung pagpondo ng mga yon. But ganito yan Makati as a municipal corporation can run interests outside of its city. So kasi privately, parang in a private capacity. Oo. So kung ang Makati School ay located in Taguig and Makati owns the building and Makati owns the school itself and Makati funds the school, then then that's theirs. And I don't think kino-contest ng Taguig yung mga yan. Ang kino-contest nila yung government na schools. So actually, in Yung that case, Makati Science High, kukunin din ng Taguig yun. if they make a claim on that, it might have to be litigated again. Kasi yan, pinondohan yan. Oo. At Hindi, yun din ng- naman mga elementary schools. Ganon din. Or Pinopondohan kailangan din ng- yung Pitogo, yung mga ganon. So yung mga pwede silang mag-motion for clarification of judgment with the Supreme Court. Ang sinasabi ng Makati, mas simple. Hindi, kuha na lang kayo ng writ of execution. Pero ang sinasabi ng Taguig, hindi na kailangan. Andyan na kami. Siguro, i-clarify yung issues of ownership. If So kung any. nandyan na kayo, yung Makati Science High, iti-take over lang sila. That's it. Take over lang, nandyan na kami. Correct. Hindi na kailangan yung writ. Take over namin University of Makati. Wala na kay kalaban-laban. Aba, di gulo yan. Yung nga sinasabi na mag-transition. Yeah, that's why Mayor Abby was saying transition. Hindi lang actually yung eskwela or even facilities. Itong transition aspect is very Critical yan. critical. I say this, napadaan ako, again, nung isang araw dyan, nagpalinis ako ng motor May car wash dun Meron pala pupunta na taga-Taguig na office na, okay, dito na kayo sa amin magbabayad. Pupunta Mga ganon Teka kasi. muna, yung papeles andito sa... So, walang ganon, walang nag-i-explain Yung daw. transition, Naguguluhan yung sila. Ang transition. daming row of business to from eateries, to tailoring, So, Taguig to na sila supermarket. magbabayad. But, paano kaya nga, transition? Dahil nagbabayad talaga that sila is sa City Hall. precisely the reason Ang gulo why Naguguluhan there is a sila. need for such a transition. Oo. Kasi otherwise, makes talagang sense, gulo. Gulo Gulo, abutin mo dyan. Naguguluhan daw sila, sabi. Kaya it makes sense to transition. Nagpaliwanag to ba? Si Berenger ba yun? Nabasa ko. Si Tom. Malaki daw yung technicality Mm. na dyan sa decision na yan ng Supreme Court. Napakalaking So sa technicality, nagkatalo. Para sa akin dapat pang ganitong issue, kalimutan nyo na muna yung technicality. Sit And down. let's tackle the real issues. Kasi kung puro technicality, sa technicality, yung real issues, Ano daw kumbaga, yung technicality? statistics muna. Bago yung totoong bigas para nagugutom Ayan tayo. talaga, totoo yan. Ganon. Kaya nga, ngayon, Ang daming technicality daw dyan. Diyan ngayon pumasok pa yung pateros. Hindi, matagal na yung pateros. Kasi kaya nga, ang ibig sabihin ko, Hanggang ngayon. Actually, Babakbakan Taguig may mo sila. problema. pupunta ngayon sa... After so many years, sa pateros pala yan, lito-lito na yung mga natagarian. Pateros pala kami. Kasi, ang Supreme Court ngayon, alam mo nangyayari kasi, pag nagbabago yung composition ng court, nagkakaroon ng iba Gano'n. Oo. Hindi, Binabago yung Hindi nagkakaroon ng binabago yung... kumbaga... Ibig mo sabihin, pabago-bago. Hindi nga bang... Parang weather. Weather lang. Depende kung sinong So weather may lang. nangyayaring ganun. Ito critical. Paano naman yung mga kaso sa tubig? Alam mo Walang ba- pagbabago yun. Alam mo ba nangyari? Permanent na yun, pare, na inuupuan. Ano ba nangyari tungkol dyan sa... Yung Three Islands, yung reclamation doon. Okay. It took 30 years, Kasi nag-7-7 sila. reclamation. Yung kay
RSA na PEA. Oo. PEA Amari. Amari. Oo. Okay. Kaya Amari. Ang dami niyan. Oo. Scam Hindi, of the ano naman century. yun Maraming extortion. Umabot? Extra Territorial. Mga ganun. Extra. Hindi, pero ito, that only shows na kailangan talaga yung transition. May workout yun. Nung hindi pumayag si RSA, biglang naging inalienable. Before that, pwede. Paano naging inalienable reclaim yun? Deal yan. Ganito po yung argument niyan. Ang reclaim land, hindi pwedeng pag-ari ng private sector. Laging government ang may-ari niya. Kahit ang nag-reclaim, private sector. Klaro po yan. Ganito ang nangyari sa mga reclaim. Inireclaim ng private sector, ang gobyerno, ang may-ari. Okay, bilang kabayaran sa ginawa mo, bibigyan kitang portion ng na-reclaim na yan. Okay? Yung binigay po ng portion na yon, dinispose na ng gobyerno. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi pwede. Hindi pwede magbigay ang gobyerno. Hindi ka pwede magbayad ng ganyan. Kakalito yun. Dami na lito dun eh. So, kaya significant din yung sinabi si Sec Benhar on the matters outside of education. Tutulong siya dyan. Pero wala pa siyang sinasabi any opinion on the writ of execution or yung pag-take over ng schools that are owned by Makati and being funded and run by Makati. Okay. Kasi kailangan isettle yung issue na yan. Meantime, pasok ka na sa Martes. Correct. Paano yung mga estudyante? DepEd na muna. DepEd. Hindi, libre ba lahat? Yung problema yung mga Makati schools. Yun na nga, tuloy ba lahat? Status quo muna siguro. Tuloy ba lahat? Hindi. At gagastos sa Kailangan mag-file ng motion for clarification of judgment sa Supreme Court or ng writ of execution sa RTC. Well, ako... So this is a legal issue. Kunwari, magulang ako dyan. Sige, do everything you about the courts and everything. Meantime, eto palagi ang karambola. Paano ito mga anak namin? Yan. Ano mangyayari dito na under Makati, libre po lahat siya, may papakain pa. So, may pakain, supplies and everything. Tuloy-tuloy ba? Pasok ka na sa Martes, may rule ang ibibigay ba ng DepEd? may rule ang batas sa ngayon. Di ba possession muna? Whoever is in possession has presumption. So if Makati has possession, for now, if you disturb that possession at hindi clear yung judgment, this will go against the gig. Ayan. So Makati muna ngayon ang magbibigay ng pagkain sa mga bata. that is the rule of possession, So, which is actually parang sa Yan ang common law mga doctrine. gagawin nila. Kasi kung ako yung magulang dyan, teka, paano na may anak ko nag-aaway kayo dyan sa taas eh? It's a common law doctrine nga lang. So tagig can challenge it. But the nice thing about it is they have to challenge it in court. Ano sasabihin ng DepEd? Take over kami. O, tanong na magulang, DepEd, tuloy ba yung libre? May pakain? Isa pa yun, Secretary Inday na. Hindi, dito tayo sa functional muna. Tanggalin yung mga yan. So, will be the key for word. Wala akong Tayo sa pag-aaral bilang muna. magulang ko, Wala yung sekretary, wala akong pakialam wala dyan mga eh. perks. Ang concern ko, kakain ba yung anak ko sa school? Magbibigay ba akong baon? Bibili ba kami ng bags? Kasi baka hindi pa Klaruhin niyo po yan. Po muna kayo ng bag at maunan nyo na muna yung mga I think ang ginagawa niyo ng Department of Education, kinakausap sila pareho. Tagig at saka Makati. To be fair. In other words, ito yung ginagawa ng Department of Education, magiging model yan ng transition operations. I think ang inaayos ng Department of Education, sige, kung kayo naman ang nandiyan ngayon, tuloy na muna natin ito. So, wala president dito in the Tapos past, saka na natin i-work out. Kasi alam mo, nakikita ko sana, whatever happened to the orderly, ite-turn over ng bandera. Ite-turn over. Wala. Hindi alam mo kung bakit nagkaganyan. Dahil may mga nasa baba na nag-anuan eh. Hindi, alam mo nangyari. Lumusong kagad Ito, ayun. Ito yung sinasabi ko yung kaibigan ko may car wash doon. Biglang datingan na lang yung van na may mga nakasuot.
Amin ang Taguig. Yun ang isa pa yun. Doon nagkagulo. Sino kayo? Hindi. Dito sa amin na kayo magbabayad. Pumunta kayo sa opisina dito. Ganon na Ganon. talaga. Yan ang nangyari And dyan. so, ganon din yung nangyari. Marami eager beaver kasi. Marami dyan. Excited. I think Nagtayo ang na naman worry kami sa- nila is that Makati would be able to delay it to the point na at least for this year moot yung kanilang decision. So, ewan ko. Tapos nagbanatan kasi sa... Nag-anuhan pa Matagal kasi, na rin kasi ito Matagal eh. na rin to Tapos nagbabanatan talaga yung mga leader dyan. Nagsasagutan. Best of yung- friends yan ha, dati. Oo, Cayetano and Binay. Mayor Lanit saka si Mayor Abby. Ito po, by the way, basta raw, sabi ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Basta, gusto ko, bare ang walls. That's a prerogative yan. Ang dami kasing nagsasalita pa. Kailangan iklaro ng secretary kung ano ibig sabihin. Hindi kasi may nagsalita na official sa DepEd na sinasabing don't take it literally. So now she's clarifying at sinasabi niya, no, I meant that literally. Wala raw po kahit ano. It's very Sarah. It's Maski very nice. visual learning aids. Don't interpret what I'm saying. I like that. I like the assertion, yes. I like the fact na nag-assert siya. Kasi daw po, kailangan niya walang istorbo. Sa learning, Clean, walang orderly, and distractions. functional ang classrooms. Ah. Pero nakakita talaga ako niyan. Ang dami mga burloloy sa loob ng classrooms. Totoo yan. Lalo na pag Pasko. Ay, pagpas ko, grabe, di ba? Tapos ang dami-daming, Ang dami. Ay. Although technically, di ba? Dapat. Hindi yung teachers group yung nagsabi. Teachers group. Okay. Ginagamit po namin Kasi yan sa- humihingi ng clarification yung teachers group. Okay. Nagsalita yung isang DepEd official, don't take it literally. Oh, mali. Humihingi pa ng clarification eh. Sabi ni, don't interpret the secretary. Let the secretary clarify her own statements. Pero kailangan pa ba ng clarification? Sinabi niya. Pero else, Sinabi na. Kaya, makulit lang yung mga teachers groups eh. nasanay kasi. Nasanay kasi. May laging may kontra dapat. Hindi, ganito Kasi yung na-France yan eh. Ah. Teacher eh. Kailangan magsalita eh. Klaro naman eh. Sinabi wala dapat nakalagay dyan sa wall. Tapos clarify pa. In other words, nililimit ni Sec yung creativity na ginagamit teacher sa classroom. Ang creativity po, hindi kailangan nasa wall. Correct. Nasa teaching na yan. Sa ano na yan. Maraming pwedeng... I'm sure they'll survive. Ano ba? Kayang-kaya yan. But we have other concerns sa education. Kasi the secretary is concerned about the performance of the learners. So that's what it comes down to. It isn't about walls. It's about how much, focusing the learners. Making Merong sure they have no study dyan tricks eh. distractions. Yung environment mo, kapag cluttered, ganyan din naisip mo. Correct. Diba? Yan nga Okay? yung Yun, New so York, yung, kung yung inyong classroom walls, the kung broken ano-ano windows, nakalagay dyan, cluttered and everything, ganyan din naisip ng mga estudyante. and it causes behavioral, it has behavioral repercussions. Kaya nga lumataas ang AIDS eh. Ay, wala pala kinalaman niya. Yes, Ano daw? Walang relasyon. Walang relasyon. ang binalik kasi doon, meron kasing din yung teachers group na yun eh. Aside from sinabi niya, hindi, ninyo yung tungkol din sa visuals, hindi yan ang importante. Ang tanggalin diyan yung napakaraming mga binibigay na mga pabigat yan sa mga teachers na mga trabaho. Hindi naman sila teachers na. Yan ang balik nila. Dami ninyang minibigay dyan. Sila na nagluluto, sila na naggaganito, administrative work. Kasi hindi nag-work yung hirit nila dun sa confidential funds. Kasi kung ano-ano na lang talagang ibinabato kay VP Inday na may mga comparison pa dun sa mga previous secretaries na kesyo wala na confidential funds noon si Vice, sino ba yung dati nating Vice President? Si VP. Nakalimutan mo na si Lenny Robredo. Kasi binabaon sa limot yan eh. So, before that, si
Binay had, VP Binay had until the last 2 years of office and so on. So, what does this comparison have anything to do with the present situation? Iba na yung yung konteksto ng pagiging vice president ni Inday. Hindi naman the same ang circumstances in the previous admin or in the previous admins at all. So, hindi nag-work Hindi nag-work yung kanilang hanash Meantime, yan pong Madam CHED. Secretary, don't use the word hanash. Why? CHED. Yan CHED. Commission on Higher Education. Sineta po itong Philippine Christian University. Cease and desist. Nagbibigay ng kung ano-anong courses. Transnational and okay, distance nabasa ko na yan. programs. Transnational. Nababantayan Sineta po nila ng CHED. Pambansang bigote yan. Nababantayan. Hindi lang yon, marami pa kasi pati yung masteral program nila napakaiksi. Nagbibigay sila ng mga ganon na walang mga approvals. Transnational Higher Education po yung ino-offer nitong PCU. Wala naman daw permit sa gobyerno yan. Tama yan. Sabi ng CHED. Okay? At itong PCU, matagal na raw kinukulit ng CHED, ibigay nyo nga sa amin yung mga documents relevant tungkol dyan sa program nyong International Institution Partners. Yung ino-offer kasi nila through internet, Yes. international, may partner daw sila na international institution. Kulang na lang sabihin ng CHED, mukhang racket siya. So, online courses to. Ayun, masyado Okay lang naman. mabait si Mabait. ang pambansang bigote kaysa Yung magsabi mga documents, yung mga Online agreement nyo and Correct, everything. correct. Mahirap nga naman yun. Yan ang Pa-credit nyo muna. correct. Daan mo na kayo sa Saka CHED. hingi kayo ng permission. Oo. Hindi na pwede yun. Okay. Tapos yan daw mga kine-claim nilang foreign partners institution. Hindi naman recognized doon sa mga gobyerno doon sa Ibang bansa. In other words, ikaw muna, mga racket to. Yung Wait, mga, wait. Ang bait ni yung mga kabakas ninyo, Yung yung mga kabakas ninyo ay mga racketeers. Ayan. Tapos yung Doctor of Philosophy in Business Management, may problema din daw yan. May PhD in Business Management. Hindi May rin program. accredited yata yun eh. Mukhang ganun din daw. Tapos napaka-iksi naman ng inyong mga graduate programs. Ilang buwan? Ganong ka ilan? Para bang Manny Pacquiao nung kumuha ng 6 months. Yung mga 6 months. 3 to 6 months ka. Parang ganun Tatlong nata buwan lang. Hinirush talaga yun. Hindi siya sa ano eh. Kailangan lang ng master's thesis. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Natin-graphic talaga kayo. Grabe, hindi gumagalaw. ganun ba? Ay dahil lang sa ano. Hindi, kasi back to work. At saka Holiday dahil kahapon. Dahil lang sa FIBA. Nag-start na ba? Hindi po. Hindi pa sa Diba? sa Pero Biyernes ang nandito na. opening, kaya nga walang pasok sa Andito Biyernes. na yung mga Oo, athletes. kasi yung isang pamangkin ko, may transport business yun eh. Ah. Panay ang busy, sundo sa airport, Yes. dadalhin sa Yes. Sofitel. Dumadating na yung mga Tapos, participants. Gusto sila kumain dun sa, pumunta sa Paluto, Ah, yung singing sa ano, chefs, ayan, tapos pumunta dun sa Dampa. Gustong kumain, Ay, mga sipon Dampa. daw. Yun, natakam tuloy ako. Dampa nga ang Mga next. Yan. At ang ating Dumating na Philippine- nga si Towns. Talaga? Maayos ba naman ang ating Philippine team ay naghahanda na. Wala pa naman tayo. Panay talo. Ay, ikaw naman. Naghahanda sa At talo. least wala pa tayong naririnig na issue sa airport, ha? Learning. Kasi dyan ang Eh, bagsak. meron silang meron silang special lane. Ganon. Mabilis. Mabilis sila. siguro. Magaling ang ang ginawa ng ng organizing committee. So special lane. Dinaan sa special lane. Oh, Yes, ginaan nila sa special lane. Magaling. Yung Tama ating naman, team, yung ating team naman, learning experience. Ang sabi ng Yes. coach. Malaki naman ang ginagastos dyan ng MVP. MVP group. Ganun ba? Yes.
Pero talo pa rin. Well, It is not the winning in the winning, but in the taking part. It's really. it's a journey, It's a journey, Correct. not the destination. not the Ayan, destination. Yan ang Ngayon daw po, ito, bantad na to, so overuse argument. Oh, Yan daw ginagawa ni Marcos tungkol sa reclamation. okay. Ayon sa mga ating mga experts. Experts? Sino kaya yung experts na yan? Nabibili And yan. it will drive away investors. Naku, lagi na pong ganyan lagi. Ano daw? Overuse na yung argument na yan. Reclamation. Lahat ng gawin ng gobyerno, it will drive away investors. Bakit? Meron ba? Ay, meron naman. Pero ang... Sabi ano gusto daw ninyong po gawin ng ng ano yan? presidente? Yan po, sabi po ng ni Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng PhilExport. Merong item dyan si Parin Jonat sa PhilExport na yan. Yung property dyan sa kanto ng EDSA at Bendia. Related sa Aboitiz yan. Hindi ka ata. Yung Ortiz? Hindi. Hindi. That's a different one. Ortiz Luis. Yan. It will drive away investors daw po. Yan. Okay. Overuse na to, pare. Tingin mo. Ibig sabihin daw niyan, it's so difficult to deal with PH. Alam niyo kung lahat ng prediction ng it will drive away investors, magmula noon nag-cover ako. Hindi naman kasi, hindi. Alam ko kung saan Almost 50 years ago. Mula nag-cover ako, lahat po ng gawin ng gobyerno, ang argument, it will drive away investors. Hindi, ang pinanggalingan ng argument na yan ay yung Piatco case. Naalala nyo? Ang sinasabi ng Supreme Court, there must be stability of contracts. Okay. So, once the contract has been entered into, you respect that. In fact, yung Constitution natin says na kahit magbago yung batas, you don't Kahit na may clear violation, hindi. kahit na binababoy na tayo, Hindi, iba yun. yun na nga, yun yung Piatco yun yung argument Pero ang ng sinasabi government ni Gloria sa Piatco. Grabe na ang corruption So, i-honor pa namin yung contract kahit sobra-sobra na yung corruption And that's why we lost in arbitration. Nilakad. Kasi you can't ignore the doctrine. You can't ignore the doctrine. Kung meron nakikita na corruption doon, address the issue of corruption. Pero yung contract must at all times be respected. Exception naman, of course, yan. You violate the law, the law is deemed written into the contract. What I'm saying is this is what they're using as a doctrine to justify yung tuloy yung mga reclamation. Na dapat ituloy yung mga reclamation. It will drive away investors because the investors want stability. They want predictability. Sa akin, it cannot come at the expense of the national contract interest. at any cost. The court doesn't say that, but it must how do you call this? It's a doctrine. Kumbaga, yan yung basis natin, pero if there are things wrong with the contract, inherent. Kunwari, the contract is against the law. Yung arbitration nga, go yan. ang purpose nun, para yung Piatco mabayaran. Okay? Pero inabandon na nila yung project. Ang gusto ng GMA administration nun, halimbawa, sa amin na yung project, kami na magtutuloy. Kasi hindi nyo naman ginagawa. Correct. Tapos singil kayo na singil sa amin. Kailangan na namin yung airport. And in fact, kahit so nung it was a hinabol very nila, practical solution. Nung hinabol nila, tumakbo ngayon yung Piatco sa arbitration, kailangan bayaran nyo kami. Give up namin yung project. Kung saan pa napunta yung argumento ng administration, kung ano pampalabok na arbitration, sasabihin lang nila, bayaran nyo. Tapos! Di ba? Marami pang teorya sa sinong naglakad? Alam mo yan. Ayun na nga. Sinong naglakad? Alam mo yan. Kalakaran Gawain yan. Gawain. Nangyayari yan. Pare, kasuhan mo na lang ako. So, anihin natin yun dito. Sa reclamation. Yung kay Mr. Luis.
yung sa PhilExport, hindi magandang argument yan. Huwag niyong gagamitin in the case of the reclamation. Use the scientific. Yeah. Because the issue... Use the science. The issue is not about the contract. The issue is about the implementation of whatever contract you have. Yun. Hindi ba pwedeng nung ginawa yung kontrata, nagkamali, hindi nakita itong science na to? Yun lang yun. Pwede yun eh. Di pwede mong baguhin ang kontrata na yan. Kapag may kontrata ng ganon, let's close our eyes Hindi ganon. to all this... Like, for example, ang sinasabi lang naman ni Presidente dyan, basically, suspend muna natin yan, tingnan natin lahat yung mga estado ng inyong kontrata. Ba't hindi nila binabanggit yung sinabi ni JPE, under pressure ang Presidente sa mga mayayaman tungkol dito sa reclamation? Sa mga quote-unquote advisors niya. Did you see that? Oh my God! Binisto talaga ni Sec JPE. Grabe. Sabi niya, merong mga advisors nga dyan na inaasahan ni Pangulo, nabibigyan siya ng natutulungan siya, nagagabayan siya. Pero mas nakakonsentrate pa dun sa kanilang mga perks. Oh my God. Hindi naman po, dalawang advisor po yun, hindi lang nag-iisa. Nag-joint venture naman sila eh. Ay, grabe. Ano ba yan? Kaya nag-joint venture naman po Kaya yung mga ganyan na diyan nagkakaroon ng malaking problema because, for example, in the case of Pasay, definitely, the Pasay government has been saying, as a matter of fact, nag-submit sila ng kay Presidente, sinasabi ng Pasay, Sir, we went through the process at kailangan namin, kasi kami... At ito, scientifically proven, it will not degrade the environment, etc. Flooding and everything. Nothing yan. Sinasabi ng Pasay, Sir, kami dito. Kasi, 50% of the land area of Pasay, kinuha na ng airport, kung ano-ano nang kinuha dyan. Wala na kami. Ang dami namin, lumalaki rin naman ang population namin. So we have to go to that particular part of the city na magre-reclaim naman kami. Bigyan nyo naman kami ng pagkakataon. And then our program, it went through that process. Nag-ano kami, tingnan po ninyo yung aming dokumento. Yung iba, hindi namin alam. Pero kami sa Pasay, ito yung nangyari. Yun ang sinasabi nila. So, you go to each and every contract. Case to case yan, Case to case. Hindi pwedeng... Hindi pwedeng basta na lang... hindi. Yun. Kontrata na yan And it will drive away investors Kulit nito si Jonathan Yan ang nga sinabi ni Ortiz Luis Yun din ang sinasabi ng iba. Huwag na. Do not use that argument because it is not going to fly. We are terrorizing investors, sabi po. Terrorizing? Yun ang Ang sama, ha? And they will disappear because of this. Panakot nila kay Presidente. Wala kayo magiging... Binablockmail yung Presidente? Kung hindi dumating yung mga Pwede ba yan? investors, May blackmail sa Presidente? Ang gawin ninyo, parang... Bayaran nyo muna yung property dyan sa kanto ng EDSA at saka ng... kayo magsalita ng ganyan? Yun pala. You take the tack. Dalawang dapat ninyong kunin na PR group para hindi kayo magkakamali. Una, yung gumagawa ng PR, pushback tungkol dito sa bigas, number 1. Magaling yan. Magaling yan. Kay Chalex. Magaling si Chalex. Iba rin yun. Yun ang gawin ninyo. Huwag yung ganito. Hindi. Sa palagi ko, nagre-reklamo ngayon sa Chalex, hindi sila nasama sa most trusted. Hindi. Most trusted agency. Kulang. Mali yung Octa Research na yan. Sino trusted? DepEd? DepEd, CHED, PNP, Department of Health at saka Department of Social Welfare. Wala yung DTI. Drive away investors. Sayang. Sana go to town tayo sa press release niyan kung nakakasali. Hindi, pero meron siya. Hindi naman siya nawala. Meron sa sarili. Meron siyang picture. Kasama yung South Korean Trade and Industry Minister. Nag-sign sila ng agreement. Sagot ng PR sa kanya, Sir, you have 5 pickups a week. Sabi po ni Loizaga ng DNR tungkol sa reclamation. Yan daw 22 land reclamation approved during the Duterte administration. Bago sa panahon niya. Before BBM. At na-issuehan daw ng ECCs
Ano yung ECC? Environmental Compliance Compliance, Certificate. Napo, para kang dumaan sa butas ng karayom dito. Nakita nyo ba? Mahigit sa isang pie ang kapal ng dokumento. Documentation niya. Nakakita ko niyan eh. Niyang reclamation. Nakakita ko mahigit sa isang pie. 2 pie pa. Yung mga science, yung mga ganyan, mga drawing, yung mga talagang mga pinag-aralan. Okay? Dumaan daw yan before her time. Ang salbahe ng mga nasa YouTube natin. Na ano? Sabi, may DNR secretary pala. Grabe kayo, ha? Bakit kayo ganyan? And by the way, itong dapat i-clarify din ni Secretary. There are only about 7, 8 reclamation projects along Manila Bay. Yung iba, nasa labas. Hindi yung 20, parang sinabi, magkabigla. At saka po yung sa 7 na yan, 2 lang ata ang talagang ngayon na ongoing. Ongoing, yes. Yung iba po wala pera. Wala pa sila. Yung iba wala pera. Hindi pa sila nag-uumpisa. What are they looking for? Sa review daw, review. Violation sa ECC. Environmental. Oo, ganun. Like I said, Ano yan ang problema sa DNR, very spotty yung kanilang enforcement ng ECC rule. It's under the Philippine Environmental Policy yan. PD so kung ang siya. target nyo, yung isang reclamation po na pinipressure ng presidente como advisor, di yun na lang ang targetin nyo. Oo nga. Bakit lahat mong 22 O target tinitira pa? nyo. Bakit nyo tignan nyo? Isa-isa. Kung merong gustong lumusot dahil gustong kumita, whatever, di yun na lang. Huwag yung... Parang blanket, ano? Oo. para mag-zero in on the, Baka naman may interest din sila dun sa iba. Maybe there are other interests on the other ones. Naku po. O baka naman merong iba na talagang kailangan ipatigil at sinama-sama na lang nila. I don't discount that possibility, ha? Kasi meron yung nasa gitna ng Manila Bay, eh. I agree with that one. Tanggalin yan. Kasi protected landscape yan. Protected seascape yung Manila Bay. So, di talaga ako sang-ayon na mag-reclaim ka in the middle of the bay para maglagay ng Isa-isahin ninyo bago kayo magsabing kasi ganito, iba-iba yung issues. Iba-ibang issues pero dyan eh. yung press release ninyo ay blanket. Mali kayo. It will drive away investors. Hindi, kasi You're terrorizing investors. Yun yata yung purpose nila. At saka magpa-flooding. Because we wanted to... Flooding. Magpa-flooding kasi It will papasok. displace water. Backwash. Papasok. Displace water. There will be backwash. Okay. So, Papasok. ibig sabihin, ang hirap naman sagutin yan. Grabe. Kasi siguro yung kay Sir Ortiz naman, again, parang blanket din yung kanya. In terms of investors coming in to invest in our country, to partner in our development, gaya ng mga privatization efforts, baka nga ma-scare away mo sila kapag nag-iiba ka ng bigla ng Hindi, ang nakaka-scare away yung blanket na statement. Si Presidente naman, hindi niya sinasabi na wala na yan. Oo. Kaya nga suspension. Cliché na yan, pare, na scaring away invest. Panahon pa ni Marcos na una. Ang scaring Nating away may policy si Marcos, ang argument, 50 years na ako nagko-cover eh. Mula nung nag-cover ako, yan na lagi argument kapag may policy. We are scaring away investors. Yung In the past 50 years, sa dami pong ginawa ng gobyerno na naka-scare away investors. Dapat lubog na ang Pilipinas. Alam mo kung what scares away investors? Unpredictability. Yan, what scares away investors are our airports. Yung either too expensive or too corrupt. Sa akin, you don't scare away investors ever. Talaga. Yes. Kapag kikita yan, ano bang may terrorist dyan? Mati nga sa Syria, may kikita ako dyan eh. Ano yan? Terrorist? How do you...
Puro scare away Wala. investor. Sa China, sabi nila, Wala yan. wala mag-invest Hindi sa dyan. China. Military Oo, investors. Ikakapture lang yan. Wala. Pero ano, Militarian, etc. Sabay-sabay Are you sila saying, pumasok. Oh. Are you saying there are no such things? Wala yan. Wala lang. Yung scare away investors, Ay, nako. invento ng PR yan. Para may masabi lang na against the policy. Ano nga di ba meron to? Panlabi yan, panlabi. Pangsingit lang. Pagkikita yan, pare, anong may ahas dyan? Yun na nga yung... Tatawirin ko yan. Yan na nga yung blood in the streets eh. Di ba? More! There's blood in the streets. Ganda na kami. Kikita mo. Yes. Eh, pupunta ako doon. Kita tayo dyan. Basta yun. Scare away Alayo. investors. Corruption daw, scare away investors. Hindi, it's not corruption. It's unpredictable. Yun nga yung sinasabi ng mga negosyante. If we can predict it's easier to invest. Pero yung corruption sometimes causes uncertainty. So, kunwari, may ka-deal ka na, okay na, bayad na, they don't care about, basta predictable yan. Ayos na. Tapos may dadating na pangatlo at sasabihin, hindi pwede. Ng mga PR. Ganun ba? Stock prices yan. Then, Scare away investors. Predictability of policy. Hindi, yung predictability of policy Supreme Court. Kapag nagsabi yan hindi nga, ginamit na ginagamit stock na rin PR ng These are the phrases. Pag meron silang programa, lalaban ang isang move ng gobyerno, yan ang mga stock phrases nila. It will affect employment. Yeah. Ayan. Environmentality, Ayan. Daming stock phrases. nakalagay yung meron na, yan. Ito ha. Dikahon na yan. Ito yan. So sa tagal, nag-editor ako, lahat ng statement ng mga na sinulat ng mga PR, nandyan lahat yung mga elements na yan. Kaya alam ko stock phrase eh. Paulit-ulit ata ito. Meanwhile, back at the ranch. Okay. Ang BRICS group of major emerging economies will be holding a summit Yes. on August 22 to 24 sa Johannesburg. Ano na 15 yan? heads of state with many more waiting in the wings to be approved. Ang dami na yan. West. Inaano nila, hindi tinatarget nila yung insistence ng US on using the dollar. In fact, that is the agenda of BRICS. Yes. In this next summit is to create their own currency. Yes. Para hindi nakatali sa dollar yung trade. Kasi ang ginagawa daw ng US, according to them, is that the US just prints out money. Without any backup. Sila yung kumikita when the trade is in dollars because they have nothing to back it up. By creating their own currency, it will compel the US to back up their dollar. To produce something to back up their dollar. Correct. to make sure that their dollar actually buys something. So not just print anything. The US is using... Matindi ang Plus, breakthrough. Ginagamit ng US yung kanilang dollar as the world's reserve currency against disobedient countries. So, posible yan na any of our leaders will consider still the influence of the US when it comes to currency. Pagka nakapeg tayo dun eh. Correct. Ang BRICS lumalaki because although 15 na yung kanilang core, there are many more waiting to be included. So this bears watching. Yes, and that particular core is in terms Solid, of actual production, in terms of actual goods and services that they're working. This is a medyo direct mabigat. challenge to the Yes. Bretton Woods system, Yes. which was The core IMF. group in the 1940s. IMF, World Bank. IMF World Bank. 1940s. The core group are the major producers of the country. Ano na yan? Given na yan. These are, itong 5, di ba? India, China, Russia. Sino ba itong dalawang to? Brazil. At Brazil. saka South Africa. And South Meron Africa. akong gusto isingit report ng World Travel and Tourism Council. Kung bakit po natin kailangan atupagin itong tourism. Okay, mahalaga sa atin yan as a dollar earner. Total kasi yung topic ni Trixie on foreign currency. By 2033, 10 years from now, ang tourism po, travel, according to this council, World Travel and Tourism, batikan po ito. Lahat na sinasabi nila, pinakikinggan sa sector na yan.
ang magiging contribution sa global economy ng travel ay Ay? 15.5 trillion Uy. US dollars. Yan po ay mahigit na almost 12% na ng global economy. May pera sa tourism. Oh. Kaya nga po kailangan... Di ba no-brainer yun? Hindi, ito lalo na lalaki. Sa ngayon po kasi, well, noong 2019, bago magpandemya, nasa 10 trillion lang yan eh. Magiging 15.5 trillion. Ang laki nun. Over 10 years. Isang kurot lang yun na makakurot lang tayo nun. Over 10 years. Samantalang ang dami-dami natin rito pwedeng i-offer sa kanila, sa mga tourists. Why Which are reminds you me nga making pala, it hard for some countries? Si retired General Bong Fajardo at si asawa niya si Tess Albiar nasa Siargao ngayon. Ang dami daw foreigner silang kasama mula sa flight hanggang doon. Sikat na yan Siargao sa abroad eh. Para silang nag-second honeymoon eh. Nag-retire na kasi si parang Bong, si mga Panji. So, but ang dami daw foreigner. Ngayon, ang question doon. Oh. Sino ang nag-ano sa kanila? Sino bibigyan ng serbisyo, hotel, etc., transport, restaurant, etc., ganon. Aside from the surfing. Yun ang Dahil issue. hindi naman surfer kung sila. Kaya nga. Ito po ang mga... Natural issues. Masarap daw ang pagkain, yung hotel, everything. Ito mga top power sa tourism. Number 1, US. Number 2, China. Number 3, Germany. Number 4, UK. Number 5, Japan. Number 6, France. Surprise ako rito. Number 6 lang ang France. Ito, matindi to. Number 7, Mexico. Yes. Mexico. Oh, because ang dami North sites. Atlantic eh. Nandun doon sila eh. Well, and they have all the ancient sites Ganda ng mga destination. ng mga Aztec. Mga Amerikano punta ng mabilis. Italy, India, and Spain. If you notice something, it's all European. There's all China and India lang. China, India, and Japan. Ang Asia. Ang ASEAN, hindi tayo pumeplay sa top 10. Napakalaki ng potential. By the way, brings me up, Grabe. meron din such a thing, a phenomenon pala, yung mga impulse tourists. Yes. Yung mga biglang kasi nade-decide, mga taga Singapore or something, then they will say, may Boracay, may Siargao. Meron gano'n. They don't need visas kasi. Yeah. So, pwedeng-pwede sila. Ito, grabe. Okay. By 2033, ilang milyon po ang employed in tourism sector. Sa buong mundo po, 430 million people. Wow. Should tap that. Kasi labor intensive yan eh. Yan tourism. So, bakit natin pinahihirapan yung China sa tourism market natin? May may slogan na tayo eh. Okay. That will carry the day for us. Okay. Because slogan is life. May visa sa China. Well, less than Ang 100. laking pera niyan tourism na yan. We better do something na. Maraming salamat sa pagsubaybay. Support the secretary. Sa karambola ni Yun! nitong araw. Positive note. Yes, on a Kailangan! parang COVID on a positive note. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Ang tabayan ng susunod na programa, Ronda Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.